Mas malakas na Kai Sotto asahan sa FIBA Asia Cup Championship. Posibleng maagang pagbabalik sa laro ni Kaiju. At Coach Tim Cone mananatili sa original na 12-man players. Kahit pa nga puro talo ang natamo. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Sa mga last games na nilaruan ng ating national team na Gilas Pilipinas ay biglang bumagsak ang ating naging overall performance. Try to imagine sa inilabas na power ranking ng mismong FIBA Asia, mula sa ika-5 pwesto ay bumagsak tayo sa ika-9 na pwesto na lamang. Naungusan pa nga tayo ng national team ng Qatar na nasa ika-7 pwesto na. Well, dahil nga yan sa 4 na talong hinarap natin itong last Doha Cup at third window ng Asia Cup qualifiers. Dito ay napatunayan ng lahat na hirap makausad ang ating national team na wala o di lumalaro ang isa nating malalaro. Ito nga ay walang iba kundi si Kai Sotto. Yes, hindi natin kine-question ang effort na ibinibigay ng current lineup natin in all position and all the players. Dahil nakita naman natin na talagang ibinibigay nila ang kanilang makakaya upang makakuha lang ng mga panalo every game. Ngunit hindi natin may tatanggi na pilay literal ang takbo ng opensa at depensa ng lahat kapag wala sa team si Kai. Butas ang ating opensa at depensa inside the paint. At dahil nga sa kawalan ng Kai ay parang walang sentro ang ating mga plays kung saan ay nauuwi sa pagkagulo ng mga setups na nagiging cause naman ng maraming mga turnovers. Base kasi kay Gilas head coach Tim Cone sa kanyang mga interview noon ay si Kai talaga ang main man ng mga plays na kanyang idinidisenyo kontra sa mga malalakas na mga opponent natin. Pero nakita naman natin kung gaano ka-epektibo ang mga plays na mga yon. Na tumalo lang naman sa rank number 6 sa world ranking na Latvia, nagpahirap sa Georgia at Olympic team ng Brazil at tumalo sa national team ng New Zealand. Pero dahil nga sa masaklap na ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Pangyayari na nangyari sa ating pambato na si Kai Sotto ay biglang guho ang lahat para sa ating national team. Pero kung sakali ay may malaking tsansa upang makabawi tayo. Ito nga ay sa FIBA Asia Cup Championship kung saan ay kailangan nating bumawi talaga. Base pa rin sa mga statement ni Coach Tim Cone noon ay itong Asia Cup Championship pa rin main goal naman talaga natin. At sa pagkakataong ito ay malaking tsansa na din na muling makakabalik sa team ang ating pambato. 6 hanggang 9 na araw ang pagpapagaling sa naoperahan na ACL injury kung saan ay depende yan sa manlalaro. Kaya naman kung bibilangin ang buwan at sisimulan next month ay pasok sa pang-6 na buwan ang pagpapagaling ni Kai. Ang Asia Cup Championship ay gaganapin sa buwan ng Agosto. At kung atin namang sisilipin ang status ngayon o progress ni Kai, ay magandang itinatakbo ng pagpapagaling nito. Base sa ilang mga footage na nakalap natin online, ay makikita na balik gym na ang ating pambato. Dito nga sa larawang ito ay mapapansin ang paglaki ng katawan ng ating pambato. Habang sa footage naman na ito ay makikita ang pagbubuhat nito na tila walang sakit na nararamdaman sa kanyang left knee. Kung magtuloy-tuloy ang magandang progreso na ito ni Kaiju, ay tiyak na makikita natin si Kai sa Agosto para sa Asia Cup Championship. Samantala mukhang yan nga ang balak ni Gilas head coach Tim Cone dahil kahit pa nga kaliwat kanan na ang panawagan na magdagdag ng mga malalaro sa pool of players ng ating national team, ay ayon kay Coach Tim ay mananatili sa original na plano ang sistema ng PBA champ coach. Yes, still limited 12-man players tayo kahit pa nga puro talo tayo sa ating last 5 games. May dalawang bagay na pupwedeng kahinatnan ng planong ito ni Coach Tim. Ang una ay magiging successful ito kung makakabalik nga si Kai sa Gilas para sa Asia Cup, at ang pangalawa yung posibleng maulit lang ang nangyari sa atin last Doha Cup at Asia Cup qualifiers kung hindi makakabalik si Kai Sotto. Pero sana mali ako dito sa pangalawang bagay na ito. Anyway, kahit anong mangyari, syempre susuporta pa rin tayo para sa ating pambansang kupunan sa FIBA Asia Cup Championship.